Hi guys, good morning. Ayan. So, nagpapatrabaho tayo muli dito sa ating mini farm. So, ito na po siguro yung huling araw na magpapatrabaho tayo. Mga finishing touches na lang yan sa kanal at sa kulungan ng kambing at sa kulungan ng baboy. Yan. So, ito tara. Ikutan natin guys yung ating mga pinagagawa. And then mamaya ipapakita ko sa inyo yung finished product. Yeah, finished product. Ito guys. Yan. So ito sila Kuya Johnson, kanal pa rin ang kanilang ginagawa. Ito ano na to, pinapalaliman ko na lang. Ayan guys oh. So kung wala yung ating kanal, yan ay dire-diretso sa atin sa baba. So ito pinalalaliman ko kasi tumatago sa ilalim eh. Yan. Sabi ko laliman na talaga, yung malalim na talaga. Ayan oh. Para tumagos man siya, nasa pinakailalim siya. Yan. Pero yung dito, okay na to eh. Hindi dito sa kabila. Yan. Hindi, walang kumakatas, wala na kumakatas sa loob. Talagang dito na nagdadaan sa kanal. Ayan. Ayan yung butas nga. Ayan oh, natambakan na yung butas guys oh. So wala na tayong problema sa butas. And dito ay hindi na kumakatas sa tubig. Dito na lang, dito sa part na to. Kaya ito pinalalaliman ko pa. Ayan o. Kailangan kasi lumagpas siya dun sa level ng nasa loob para sa pinakailalim siya dumaan ng tubig. Ayan. Ayan guys. And then yan po ay iikot pa yan dito sa ano. Yan, so dito iikot pa yan, magkakanal pa sila rito. Pak, kakanalan pa nila yan dyan, tatawid nila yan dito. Talagang i-intercept natin yung tubig eh. Yun talagang kailangan gawin eh. Kailangan ma-intercept yung tubig. Yan, dito yan, and then pasok dun sa main canal natin, yung existing na malaking kanal. Doon ipapasok yan, doon pa dadaanin para naman ito yung ating pinaglipatan ay hindi, ayan o, ang sinasabi ko tubig yan o. Yan, para yung tubig na yan ay hindi pumasok dito and matuyo na yung area na to. Yan, so yung po ang goal. Ayan, ating kubo. Yan, so puntahan naman natin guys yung ano sa baboy naman. Binubutasan na kasi yung kulungan. Na semento na lahat. Binubutasan na lang. And then okay na yon. Ayan. Ayan o. Marami tayong nakuwang kusot guys. Panambak sa pupo ng ating mga manok dito sa loob para hindi mag-amoy, mamaho. Ayan o. Ito guys. So binubutasan niya yung para agusan ng tubig yan. Agusan ng tubig. Yan, ay simentado na. Yan. Kasi panahon. Yan. So lahat po ng kulungan nila. Ano? Tasha. Si Tasha mahilig dumungaw to si Tasha guys eh. Si Tasha. Si Tasha na naman. Si Basha pala. Si Basha. Mahilig dumungaw si Basha guys. Ano? Aray ko. Ang tagot ako ah. Kamaya pakakain. Pinapakis natin mga kulungan nyo. Ha? Nakalam mo na. Pwede ka lang dyan. Bait oh. Napakabait na itong baboy na to guys. Ayan. So lahat po yan ay simentado na. Ayan. Ito, ayan, may butas na. Talagang bukas malaki. Ito dapat no. Butas para yung tayo ng bukas. Oo. Hindi, malaki nga yan eh. Malaki yan? Oo. Malilitan pa ba yan? Sa tapal? Oo. Tapalitan nyo. Kasi yung Hindi nakalit lang. lalabas yung biik.
Kulungan ng big to eh. Oo. Eh ano naman, dinadakot ko naman yung tae niyan eh. Oh, yung ganito lang kaliliit. Yar. Yar. Ganun lang kalit lang daw. Mali, yung ganito lang kaliliit din. Ganyan lang din kaliliit. Kasi lalabas na yung Lalabas yung big eh. Hindi pa tatapalan. Tapala mo na lang. Oo, ayan. Ayan, mga ganyan lang. Yung tae naman kasi dinadakot natin guys. So, ayan. Yan, tatapalan na lang yan para lumiit ng ganon. Ayan. Ayos. Kala kasi babaray eh. Tapalan na lang. Dinadakot ko naman. Dali na matapalan yan. Oo. Ayan. Ayan guys, so ito po yung ating mga kulungan ngayon. Puro sementado na yan. And then itong dalawa na to, pag naayos na, may butas sa lahat, paghihiwalayin ko na to kasi naglalandi na yan eh. So kailangan nila maghiwalay. Magkakanya-kanya na sila ng kulungan. Ayan. Ayan, ayos. Ayan guys, oh. Ito yung tubig. Umaagos. So dito yan, palabas. And then yan, main canal natin yan. So ito ay mamaya papalaliman ko rin to. Papalaliman pa rin yan kasi dito naman tumatagos. Ayan, tumatagos dito. Pero itong part na to dito ay okay na. Yun na lang. So talagang tiyaga lang. Ayan o. Yung kulungan natin ng kambing guys. Ito na yung ating bagong kulungan ng kambing. Nandun pa sila sa kanilang kwarto. Pero ayan na. O, nakita nyo ba yan? May papag na sila. Yan. So kung ano yung existing na kulungan ay yan pa rin yun. Nadagdag lang itong papag na to. Ayan o. Ganda ng pagkakabaan na itong papag guys o. So mapansin nyo wala pa mga sidings yan. Walang harang sa side kasi inuunti-unti lang po natin. So ngayon ganyan lang po muna. Anyway, kambing naman natalon yan eh. Tumatalon-talon yan. So umaakyat ka ng bundok yan eh. Okay lang yan sa kanila, walang harang. Yan. May hagdan naman eh. May hagdan naman. So okay lang yan. At least ay may papag na sila. And then pagka nakaluwang-luwang tayo, ano na naman, modify na naman hanggang sa isang maging ganap na kulungan na siya ng kambing. Pero to, okay na yan. Nakapag-aalaga na tayo ng maayos-ayos ngayon ng kambing. Sa ganyan lang po muna. Basta ito hahabaan to mamaya guys, makikita nyo. Dalawang hagdan yan, meron pa doon sa likod. Magiging dalawang hagdan yan. Ayan. Ito akyatin natin para maipakita ko na mas maganda. Ayan. Okay, so dito tayo sa ibabaw. Ayan o. So itong isang buong kahoy na ito, yan, para sa hagdan yan. So gagawa pa ng mahabang hagdan dito kasi ito masyado matarik to. Itong isa na to, hindi nahirapan sila umakyat. So hahabaan yan para maging mas pahaba. Ayan. And then gagawa tayo ng pakainan dito. Ngayon silang ibabalik natin yung pakainan ni Dagol dito. Ayan. Then siguro may paikot na pakainan. Mas maganda siguro may paikot na pakainan. Ayan. Para pag nandito sila, hindi kasi kahapon dito ko lang nilagay yung mga damo. Papalagay tayo ng pakainan talaga nila dyan. Naka-elevate talaga. Yan, para hindi nila naiihian, hindi nila nadudumihan yung mga damo. Nandito. And then si Dagol, may access lang siya dito sa pakainan din. Ayan, from inside. From inside ay meron siyang access sa pakainan. Ito naman kasi, pagka naayos na lahat guys, ito na permis na nakabukas ng pinto ni Dagol. Yan. Siya po isang magiging karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Ayan. Bubuksan natin yan para yung ating mga inahin ay lagi may access sa kanya. Yan. Sa tuwing sila ay nilalamig at kailangan nila ng init ng pagmamahal, si Dagol ay laging available. Ganyan po mangyayari dyan sa setup na to guys. Ayan. So ito, ayan, makita nyo may pakay na niya. Maglalagay tayo ng pakay ng pael. Pael yan, pael, pakay ng ganyan. Para pag magsusupply tayo ng halimbawa may bagyo, maulan, dito lang sila. May lalagyan sila ng pakay ng damo. So nandiyan lang sila kakain.
Yung mga inahin nandito sa labas. And si Dagul nasa loob kumakain. Yan, ganyan lang yan. And then pagka may gustong pumasok kay Dagul ay magdadaan lang sila dito. Yan, So yung pintuan ni Dagul ay permis ng bukas yan. And ayun pa pala, papaayos pa natin yung mga guys. Ayun, pinagsisira ni Dagul. Mga na, wala nang kawayan. So yan, patatapalan natin yan mamaya para maganda-ganda. So talaga, magiging maayos na ang kalalagyan nila Dagul, Memeng, Tisay at Bambi. Sayang at hindi na inabot ni Tasha. Bale, mapapalitan naman yan si Tasha at mas marami pang kapalit yan. Guys, pag natapos to, pag nagkakape ako, andito ako kay Dagul. Katabi ko si Dagul nagkakape. Diba Dagul? Panghi mo Brad. Ang panghi mo Brad. Ang panghi guys. Walas ka naghilamos na naman ng ihi ito. Napakapanghi. Yan ka na nga. Ang panghi. Ayan, so diba? Ang ganda guys. Sorry against the light. Masyado maliwanag. Ayan. Ang ganda guys, diba? So sa umaga, habang tayo nagkakape, pwede tayo dito tumambay, diba? Maayos na, meron na tayong upuan, and then kape-kape, katabi yung ating mga kambing, diba? Nakaka-relax. Abangan nyo guys, pag natapos to mamaya, papakita ko sa inyo, at mas maganda ang aking may papakita mamaya. So, mamaya na lang uli. Ayun guys, balikan natin. Tapos na yung pagbubutas sa ating mga kulungan. Ayan may butas na lahat yung ating mga kulungan ng baboy. Ito si Tanor. Ayan. Diba? So ngayon ay hindi na sila nasasadlak sa putik. Maayos-ayos na po ang ating alagaan. Ayan. Ito si Basha at si Trisha. Basha, Trisha. Basha, Trisha. Yan. Guys, gaganda na nila Basha at Trisha. Ito ay malapit na mag-breed. So, mga dalawang landian pa palilipasin natin. And then itutuloy na natin. Yan. And ito si Kimberly. Ito si Kimberly, matagal-tagal pa to. Bata pa to eh. Yan. Okay. Ayos. Simentado na lahat. Ito yung kanilang ginawa kanina. Yan, may butas na. Ayan, simentado na. And ito guys, so lahat po ng mga nakatambak na graba doon sa loting ibinenta sa yung frontage nga ng ating mini farm na binenta. Kasi marami akong graba na naka-imbak doon. So ito, ipinakalat ko na rito lahat. Pinakuha ko na lahat doon. So nandito na po lahat ng mga graba. Di ba? So ginhawa din. At hindi na po nagpuputik yung ating daanan. Diba? Okay, so alright. Ginhawa na po ang pagkilos natin kahit rumagasapang ulan. Hindi na nagpuputik. Then yung mga kulungan natin ay sementado na. Yan diba? Diba? Yan ito, pina-repair ko na. Ito yung may mga crack kasi may mga natira pang buhangin at semento. Yan, so pinatapal ko na rito. Yan Yan. Ito na yung area ng ating mga Muscovy duck. Yan, ito na. Ang area ng ating mga Muscovy duck. Yan. Doon po sa mga bagos channel ko, ito po yung dati kong free range area ng mga baboy. So ngayon ay ginagamit na natin sa mga Muscovy duck. Yan may mga naglilimlim guys yan. So ang ating pag-aalaga ngayon ng Yobabs ay full confinement. Yan, sementadong kulungan para madaling linisin at hindi nagpuputik. Ang importante lang naman dyan yung tubig ay hindi napopondo sa loob para madali pong linisin at hindi sila naliligo sa sarili nilang mga dumi. And dakot lang po ng dakot. Ayun, naglaglag na ng bomba to, kakawalis ko lang.
naglaglag na kaagad ang bomba. So yan po idadakutin natin kaagad para hindi na nila higaan at hindi sila magdumi. Ganun lang naman po yan. Kailangan lang i-maintain na natin na huwag magtagal ang pupo nila sa loob ng kulungan nila. Kasi pag yan po yung nainitan, hinihigaan nila. Malamig kasi. Basa eh. Kimberly! Kimberly! Po si Kimberly. Mulefoot guys. Oh, ayan oh. Mulefoot. Nakita niyo yung kanyang koko. Magkadikit. Oh, magkadikit. Kasi mulefoot siya guys. Yan. Di isa ang koko. Hindi katulad nung mga nakasanayan natin mga yobabs. Biyak yan. Biyak ang koko. Pero si Kimberly, since na mulefoot siya, magkadikit ang kanyang koko. Up. Up. Ito. Up. Up. Kimberly. Kimberly. Up. Ito. Kimberly. Kimberly. Parang aso lang Ayan guys oh. Ayan oh. Mulefoot yan si Kimberly ko. Ayan. Mas ba kayo dyan? Mas ba kayo dyan? Okay, kayo malapit na maghiwalay. Ito paghihiwalayin ko na to guys. Pagka natuyo na yung mga kulungan, paghihiwalayin ko na yan. Getting ready sa pagbi-breed. Yan. So pagka nag-breed na sila, nagbuntis na, Kabocals is back online sa pagbebenta ng biik. Ayan. Kasi benta lang tayo ng biik guys, hindi muna tayo masyadong magpaparami ng mga yobabs. Yung mga anak nito mga to ay ibebenta lang na ibebenta muna until such time na talagang maayos na ang sitwasyon sa pagbababoy. Kasi ngayon medyo nakakatakot pa rin talaga mag mass production ng yobabs kasi may ASF pa guys. And ewan ko yung nangyari dun sa vaccine na develop na raw. Wala pa naman. So yun, pagka may vaccine na yun, pwede tayo talagang mag full blast. Pero ngayon ito lang muna. At least ay meron tayo. Ito lang konti-konti lang muna. And full confinement lang muna tayo. Then syempre, sinasabayan natin ang mga ibang alaga katulad ng ating mga kambing, mga manok, Muscovy duck. Yan. So lahat po yun ay magtutulungan para po tayo po ay kumita. Diba Kimberly? Yes oh. Mulefoot. Yan ang mulefoot guys. Ayan. Ayan. Kaya uwi na nga tayo eh. Tetestingin natin yung hagdan nyo. Halika na. Ito. Ayan guys. Tetestingin natin. Dali. Dali. Pakitang gilas ka. Ayan guys. Suwabing suwabe. Dali. Dali At yun. Very good talaga ang dagol ko. Ito ka muna. Ito yung mga chicks mo. Uwi na rin natin. Ayan guys, ayos na. Ayos na yung pinagawa natin kulungan. So ito, sinampulan na kaagad namin ni Dagul. At swabing-swabe yung kanyang pagkakaakyat. Yan. Taliban na natin dito. Then papauwi natin yung iba. Ito muna Susunduin ko yung mga chicks mo Saka lang Steady ka lang dyan Brad. Guys Okay, so alright. Okay taran. Dali. Dali akit. Ito na. Ito na. Tisay. Ito. 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 Kat. Pambi. Doon, Mami. Pambi. Kailangan pa tutulungan Kat. Dali. Yan. Okay, so alright.
Ayun na guys, nakita nyo naman, suwabing-suwabe ang pagkakaakyat nila sa ating hagdan. Diba? So ganyan po magiging itsura nila. Ayan, si Dagol ay nakatali lang. And then yung ating mga inahin ay malaya lang pong nakakagala dito sa kanilang lugar, kanilang area. Diba? Ayan. Dagol, ayos ba brother? Ayos ba brother? Diba? So ito na po ang umpisa ng mas madaling pag-aalaga ng kambing, and very positive ako na this time ay makapag-breed na po sila na maayos at mapapadami na natin ating mga kambing. Ayan, so sa ganyang sistema, nakita nyo naman. So noon ay ito lamang po, at ayun lang na parang kulungan ng manok. Ngayon po ay meron na tayong papag. Talagang itsurang goat house na po siya, although hindi pa kompleto yan kasi nakita nyo naman wala pa mga sidings and kapiraso lang po, pero malaking bagay na po yan sa ikadadali ng ating pag-aalaga ng kambing. Yan, tara akyatin natin guys para maipakita ko sa inyo. O di ba? Ginhawa, pati yung ating pag-akyat guys ay ginhawa na. Yan. So ito si Dagol, yung kanya kulungan nga ay ayos na. And ano? Ganda. And ito yung pintuan ni Dagol. Ayan, itatabi lang natin yan. Then ito yung pakainan ni Dagol. Ayan. So si Dagol guys ay sa loob talaga yan. Sa loob natin ilalagay yan, sa loob natin itatali yan. Pero yung kanyang pinto ay bukas lang. Pero ito papakita ko, papasok ko na. Ayan guys, pinasok ko si Dagol. So ayan, ganyan po magiging itsura niyan. So nakita niyo po, ayun, nakatali si Dagol. Ayun yung tali niya. So hanggang dito siya nakalalabas. And then ito yung pakainan niya. Yung pakainan niya, and then ayun, may mga butas. So nakalalabas yung ulo niya dyan. Dito tayo maglalagay ng pagkain niya. Ayan. And ito mga inahin ay may mga pakainan din yan. Ayan. So yung existing nilang pakainan, ayun oh, yung mga butas na yan, sa kabila niyan ay yung dati nilang pakainan. So yan pa rin ang gagamitin natin para sa mga inahin. Pero at least ito ay meron na silang area na kung saan ay makakatambay sila, makapaglaro sila. Yan, so dito po sila mamamalagi lalo na pagka maulan. Ayan. Pero ang goal ko nga guys ay mananakati tayo ng damo, and then nakasako lang, and then ito po yung magiging imbaka natin. Yan, ito. Tanggalin natin to. Yung mga pintuan kasi ito. Yan. Ayan. Yan, sa mga pintuan nila yan. Pero ito kasi, ito ay patungan. Magiging patungan po natin yan ng mga damo. Mga nakasakong damo. Nakaimbak lang dyan, let's say mga 5 sako, 6 na sako. Magsasakati tayo sa isang araw ng mga ganong karami. Good for siguro 2 to 3 days nila. Ayan, so mas madali pong ating pag-aalaga ngayon. Hindi na natin sila kailangang isuga sa labas. So basta isang araw na hirap lang sa pagsasakate, 6 na sako ng 6 na sako. And then good for 3 days na yon, 2 to 3 days. So ginhawa guys, mas ginhawa. And then ito po yung kanilang lalagyan ng feeds. So nagbibigay nga rin po tayo ng feed. So ito po ilalatag lang natin dito. Ayan. Pag tayo po yung magpapakain ay ilalatag lang po natin yan ng ganyan. Ayan. So yan po. Ganyan po magiging sitwasyon, magiging sistema ng ating bagong kambingan. So merong future guys. And yun nga, magpo-focus na po tayo. Medyo hindi naman po natin pababayaan yung ibang mga alaga natin, pero mas magpo-focus po ako ngayon sa pag-aalaga ng mga kambing na to. Yan, kasi nga medyo napabayaan na natin nung una, pero ngayon po ay mas iaayos natin ang pag-aalaga natin sa kanila. Ayan o. Yan, si Dagol. So si Dagol po ay hanggang dyan lang. Yan po ang kanyang area. Pero yung mga inahin po ay may access sa kanya kasi malaya po sila makapapasok dyan. Kung sino man po ang maglalandi sa kanila ay makakapasok sila dyan kay Dagol. Ayan. Pero si Dagol kasi ay hindi natin pwedeng pawalan yan. Gawa nung maninira yan, and then yung mga babae kasi ay hahabulin niya yan. Kasi ano yan, manyakol yan.
Hindi, natural sa ano yan, natural kasi sa barako yan guys, yung masyado silang agresibo. So, mas maganda talaga ganyan, nakatali lang sila. Ayan. So ito guys, magpapakain ako ng feeds para makita nyo kung paano pong sistema natin ng pagpapakain ng feeds. Ito kakapasok ko lang sa kanila, nakasuga sila kanina habang ginagawa itong kanilang kulungan. So nakakain na po ng mga damo yan. So ngayon ay magpi-feeds naman sila. Ayan, kuha tayo ng feeds guys. So pati yung ating pagbababa ay mas ginhawa. Oh. Nakita nyo naman. Oh. Oh. Oh, di ba? Okay, so alright. Kaya lang, ayoko ipasok yung bota ko muna doon kasi malinis pa yung sahig eh. Di ba? Kaya iniiwan ko yung bota ko rito muna. Pero kalaunan yan, idudumi din yun. Ayan, medyo makalat pa guys. Ito yung mga pinagtanggalan nila, so hindi pa natin nalilinis. Yan, so lilinisin natin yan. Pero ito, ayan, pakain muna tayo ng feeds. Kukuha ako ng feeds. Ayan guys, ito yung feeds. Carbo meal guys, doon sa nagtatanong. Carbo meal. Ayan. Oh. Ika lang, doon ha. Doon. Ika dito. Ano? Oh. Lang. Silang kayo dyan. Easy lang kayo dyan. Hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Joke lang. Yan. Madali lang. Hintay lang muna. Madali lang. Ay. Teka nga. Anak ko na tinawala ka. O dito. Guys. Mamadali sila. Oh. Dagul. Correct. Yan. Di ba? Pinahawa na. Ika guys, bitawan ko muna yung camera guys ha. At mahirap magpakain ng isang kamay. Ayan na guys, naibigyan na natin. So ito ay 1 kilo. Yan, 1 kilo, hati-hati na sila dyan. Ang presyo po nito ay 27 pesos. Yung carbo meal, ayan. 27 pesos, 1 kilo kada araw ang ibinigay natin. Once a day lang naman to guys. Once a day kasi nga nagdadabo pa naman sila. Yan o. Dagul. Ayan. Ayos. Okay, so alright. Ayan guys. So ito na po ang ating bagong kulungan ng kambing. So doon po sa mga nakasubaybay sa atin, nakita nyo naman kung paano po tayo nag-umpisa sa pag-aalaga ng kambing. Nag-umpisa lamang po tayo sa bahay ng manok. Yan pa, parang bahay na manok lang po. Ganun po kaliit nag-umpisa. And then ito sumunod ditong kay Dagul. And then ito may papag na tayo guys. At mukha na siyang kulungan ng kambing talaga. Ayan. Ayan, and gusto ko ulit magpasalamat sa isa po nating subscriber na tumulong po sa atin. Simula po sa paglilipat ng ating kubo, sa pagsasaayos po ng ating nilipatan, pati na po yung ginamit natin na pampasemento ng ating mga kulungan ng baboy. And ito po, yung ginamit po natin dito. Lahat po yon ay galing po sa ibinigay sa atin ni Sir na tulong. Malaking bagay po talaga yung binigay sa ating tulong ni Sir. At marami po tayong napaayos dito at naging maayos po yung sitwasyon ng ating mga kambing ngayon. Pati yung kubo natin ay nailipat natin. So maraming salamat, Sir. Thank you so much, Sir. Bahala na po si Lord na magbalik sa lahat ng mga itinulong niyo sa akin. God bless you. Yan. And syempre sa lahat po ng mga tumulong sa akin noon pa, nung tinamaan po tayo ng ASF, syempre maraming salamat din po sa inyong lahat. Kasi gaya nga na sabi ko, kung hindi po sa inyong lahat na tumulong sa akin, ay hindi po tayo makakaabot sa ganito. Hindi po ako makakasurvive ng ganito katagal. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ito guys, nakita nyo? Sundan nyo lang po yung ating mga
magiging activity gamit po yung bago nating goat house. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals. Maraming salamat sa mga silent viewers po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po nag-enjoy kayo. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong unlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!